Nababagalan ang ilang kaanak sa ikinakasang search and retrieval operations sa Gumuhong Gusali sa Angeles, Pampanga. Nananawagan naman ang lokal na pamahalaan sa may-ari at kontraktor ng building na makipagtulungan sa mga otoridad. Live mula sa Angeles City, Pampanga. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Brian, kumusta na ang sitwasyon dyan? Angela, sa kalsada nagpalipas ng magdamag yung ilang kaanak ng mga nawawalang construction worker mula rito sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga. Bit-bit ng ilang camping chairs, electric fan, galon ng tubig at pagkain. Nagsilbing pansamantalang bahay ni Clariza at mga kaanak niya ang van na ito. Hinihintay nilang makuha mula sa Gumuhong Gusali. Ang kanyang bayaw na si Larry, kakapasok pa lang daw nito bilang mason sa ipinapatayong building. Bago pa lang po sila dyan, mga 3 weeks pa lang po sila nagtatrabaho. Ganun na po yung nangyari sa trabaho nila. Masakit man daw para sa kanila ang sinasabi ng mga rescuer na posibleng patay na ang mga nasa ilalim ng guho. Unti-unti na raw nilang natatanggap ito. Kung sa 3 araw po na mangyayari yun sa inyo at natrap po pa po kayo sa ilalim, wala na po talaga eh. Ang ikinadidismaya nila ay ang mabagal umanong pagkilos ng mga rescuer at ang pagtigil sa search and rescue operations. Ayon naman kay Angeles City Mayor John Lazatin II, kung kapabayaan ang sanhi ng trahedya, dapat ay may managot. Karapatan anya ng pamilya ng mga biktima na makakuha ng sagot, habang kooperasyon naman ang kailangan nila para sa investigasyon. Hiling ng mga kaanak, managot ang may-ari at contractor ng ginagawang gusali. Maawa naman po kayo sa mga pamilyang natrap sa ilalim. Diyos ko po, lumutang na po kayo, parang awa nyo na. Panagutan nyo lahat ng nangyari dito. Sa ngayon, wala pang pahayag ang may-ari ng gusali at contractor nito. 4 pa rin ang kumpirmadong nasawi sa insidente, 16 naman ang patuloy pang hinahanap. Bumuo na ng composite team ang Angeles City LGU para gumulong na ang investigasyon kung bakit gumuho ang gusali. Pinaiimbestigahan na rin ng bagong talagang kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE na si Francis Tolentino ang nangyaring insidente. Bigla rin niyang inanunsyo ang suspensyon ng Regional Director ng DOLE Central Luzon na nasa likod lamang niya. Nagkaroon ng work stoppage order ang DOLE para ihinto yung construction. Nahinto yan dahil sa pamumuno nga ng DOLE Region 3 sa daming violation. Subalit, tinuloy pa rin nung ma-lift yung work stoppage order ng DOLE. At sa kasamaang palad nga noong 23 ng buwang pangkasulukuyan ay nagkaroon nga nitong pagguhong ito. Angela, pinag-utos na rin ng lokal na pamahalaan yung pagsasagawa ng malalimang investigasyon kaugnay sa nangyaring pagguho. Pangako ng LGU ay no stones left unturned o wala silang sisinuhin dito. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Andre at Angela. Maraming salamat, Brian Castillo. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.